Kung magbibitiw si Pia Cayetano sa Senado, ano kaya ang pwede niyang gawin? Sa tingin natin, marami siyang maaaring pagpilian. Una, maaari siyang maging abogado para sa depensa ni VP Sara Duterte. Pwede rin, piliin niya maging isang vlogger o kaya influencer. Pero kung nanaisin niya, maaari rin naman siya maging full-time DDS na lang. Bagay na bagay. Napanood niyo ba yung controversial na video na pinost ni Senadora Pia Cayetano? Dahil po sa video na to, marami ng panawagan para kay Senadora Pia na mag-inhibit mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron ding mga panawagan na magbitiw na lang siya bilang senadora. So, tignan po natin yung video. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin figure out all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po. You still don't know what you'll see? We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, paglabas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera, meaning all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want Ang video na ito ay in-upload sa verified Facebook page ni Senadora Pia Cayetano noong Biyernes, July 24, 2026. Nang ating suriin yung post nitong linggo, na natili pa rin ito sa FB page ng Senadora sa kabila ng bugso ng batikos. Sa loob ng 2 araw, nakatikom ang post ng 111,000 na reaksyon, mahigit 12,000 na comments, at mahigit 16,000 na pag-share. Ito ay malinaw na isang kaso ng malawakang disinformation. Tanong, makatarungan ba ang panawagan para sa inhibition ni Pia Cayetano bilang Senator Judge? Ang sagot po natin, oo. Kapag ang Senator Judge ay naglalabas ng mga piling soundbites, ay nabubura na yung linya sa pagitan ng isang tagahatol at isang propagandista. Nalalabag na ang kanilang panunumpa sa pagiging patas at nalalagay na sa panganib ang impeachment court. Ang impeachment po ay hindi labanan ng mga memes sa social media. Isa itong constitutional safeguard na naglalayong panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa tuwing ang isang senator judge ay nagpo-post ng spliced clip o partisan caption, pinagpapalit na nila ang bigat ng kanilang tungkulin para sa pagiging viral. And the institution pays the price. Kung nais ng Senado na mapanatili ang dignidad nito, kailangang labanan ng mga miyembro ang tukso ng social media. Silence and sobriety are not only judicial virtues, they are democratic necessities. Isa pang tanong, dapat bang isaalang-alang ni Senadora Pia Cayetano ang pag-resign sa Senado? Oo, dapat niya itong seryosohing isaalang-alang. Marupok ang institutional na credibility ng Senado sa ngayon. Bawat partisan na kilos ay unti-unting kumakain sa tiwala ng publiko sa institusyon. Malinaw na malinaw po. Lalong nadungisan ni Senadora Pia Cayetano ang imaheng dati ng sira. Maaring higit ng taga-suporta ni Cayetano na protected speech ang kanyang post at na likas na politikal ang impeachment process. Tama yon. Ngunit, dapat manuwaan ng kampo ni Cayetano na ang pagiging patas ay hindi optional. Hindi maaaring gumanap ang Senado bilang parehong hukom at influencer. Bukod pa dito, bilang senador, paano magiging kapani-paniwala si Pia Cayetano sa paggawa ng batas laban sa disinformation at fake news kung siya mismo nakikilahok sa mga gawi na nagpapalabo ng konteksto? Kapag ang mga mambabatas natin mismo nagkakalat ng mapanlinlang na nilalaman, pinapahina nila ang moral na otoridad
ng gumawa ng batas laban sa mismong problemang yun. It turns the fight against disinformation into a hollow exercise. Sa madaling salita, ibinubunyag ng mga kilos ni Cayetano ang isang pagpapanggap. Hindi maaring ipaglaban ang katotohanan sa paggawa ng batas habang sabay na binabaluktot ito. Huling tanong. Kung magbibitiw si Pia Cayetano sa Senado, ano kaya ang pwede niyang gawin? Sa tingin natin, marami siyang maaaring pagpilian. Una, maaari siyang maging abogado para sa depensa ni VP Sara Duterte. Pwede rin, piliin niya maging isang vlogger o kaya influencer. Pero kung nanaisin niya, maaari rin naman siya maging full-time DDS na lang. Bagay na bagay.